Sir, paano po ba natin ipaliliwanag sa taong bayan kung bakit po naipasa itong 2026 budget na may 249 billion pesos pa rin po na unprogrammed appropriations? Ay, good morning po sa ating lahat. Thank you sa pagkakataon na to. Unang-una, ang unprogrammed appropriations ay reserbang pondo po ng ating pamahalaan. Hindi po ito kasama sa kabuuan ng proposed budget for next year, yung nagkakahalagang 6,793 billion. Ang kasalukuyang proposed program ay nasa, ako hindi po ako nagkakamali, nasa 3.6 lamang sa General Appropriation Bill. Pasok po ito sa prescribed na limit na binitawan po sa atin ng 5% ng Department of Budget and Management. Wala pong nakalaan ito o di kay nagagamit po ito dahil kung sakasakaling may sobrang kita nga mula sa inaasahang mga resources, may mga bagong collection o kaya bagong buwis na hindi kasama sa original o naaprubahan na budget. At ganun din yun sa ating foreign loan assisted projects. At kung paano naman natin ginagamit ito, dati-dati po kasi itong unprogrammed appropriation sa mga proyekteng infrastruktura katulad ng mga tulay, kalsada at flood control. Nawala na po ito, tinanggal na po lahat ng Kongreso ang listahan na para pondo nito. Kundi bagkus ay nandito na po sa ating mga priority na pinaglagyan katulad ng education, kalusugan at ganoon din po ang social protection. Yan po ang ating pinaglaanan ng ating program. Alam nyo, DJ Chacha, alam ko ang ating mga kababayan ay nagmamatsyag, nagbabantay sa atin. Paano ba natin matitiyak na hindi maaabuso itong unprogrammed na appropriation na i-propose po dito sa GAB o General Appropriation Bill? Unang-una po rito, ang mahalaga ay may transparency at maayos ang implementasyon ng ating pong unprogrammed funds. May mga control measures po tayong naihanda, katulad po ng kailangan po ay merong special budget request bago po ma-release ang unprogrammed funds. Kailangan humingi po ang ahensya ng special budget request at magsumite ng mga dokumentong sumusuporta na kung paano nila nagamit ito. Meron din pong requirement na magkaroon ng quarterly report, no? O kung paano po nagamit ang unprogrammed appropriation. At ganun din, meron din pong oversight na committee na ginagagawin po ng Kongreso upang mabantayan ang paggamit ng pondo at siguraduhin po na tama ang paggamit nito. So, at dagdag ko pa, no, DJ Chacha, sabi nga namin hindi naman doon natatapos. Maliban doon sa unprogrammed appropriation, yung mga nailagay na mga proposed sa ating budget for next year, hindi natatapos nga sa plenaryo yung ating naipasa na ating proposed budget for next year. Ang importante kasi rito, kung paano natin sila mamomonitor kung tama yung paggawa at tama yung talagang program, hindi siya substandard, wala na mga ghost project. Paano natin magagawa yon? Maraming mga paraan. Unang-una, aware na lahat ang ating mga kababayan tungkol sa napakabigat na issue nito. Hindi nakatanggap-tanggap talaga ito. Kailangan talaga mayroon tulong ang ating mga kababayan. Halimbawa, sa aking distrito, DJ Chacha, dapat meron mailagay na kagad, maipost na kagad through computer, alam mo, itap din natin, kausapin natin. Actually, meron na kami initial na pag-uusap ng DICT na through eGov na yung program nila na doon pa lamang makikita na kung saan na inilalaan o programa ng isang distrito. Para sa ganun, ang ating mga kababayan na monitor din
At the same time, pagka nag-start yung project, ito yung ating mga suggestion. Yung pagka nag-start yung project, kailangan ma-involve lahat yung ating mga kababayan. Sila rin yung nag-update sa atin, sila rin naglalagay na para sa ganon, ma-check at makita na tama talaga yung paggamit at wasto. Kasi alam natin lahat pinagdududahan kung paano mababawasan yung corruption o di kay matanggal. Sana naman ang aming pong pakiusap, dahil dito sa bagong budget nakita naman po natin talaga nagtrabaho po ng gusto ang ating po mga kasama sa Kongreso. Inaabot po kami ng madiling araw. Talagang pinagsikapan po namin na isang transparent at accountable na budget proposal namin po for next year. Bagamat alam ko po, narinig ko po yung sinabi nga po ni Senate President na parang hindi raw po sila sasang-ayon, hindi po sila papayag na merong mga unprogram. Alam niyo po, ginagalang po namin ang pananaw ng ating mga kasamahan sa Senado. Natural lamang po, may iba't ibang mga opinyon dito po sa Kamara at ganoon din po sa Senado. At yun mismo ang pinakamagandang layunin ng proseso ng ating budget deliberations po para mapag-usapan, mapag-aralan at mapagkasunduan kung anong pinakamabuti at pinakamagandang paraan para sa paggamit ng ating pong pondo, lalong-lalo na pakikinabangan po ng bawat Pilipino. Ang mahalaga po rito sa ating layunin o ating pakay ay iisa po yung ating intentions na masiguro ang bawat buwis ng ating mga mamayan ay magamit natin ng tapat, wasto, at para po sa tunay na nangangailangan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!